Sa bawat silid-aralan, may mga istoryang hindi nakikita ng lahat. Sa likod ng mga tawa at kalokohan, may mga pusong sugatan, may mga batang naghahanap ng intindi, at may mga guro na pilit na nagsisilbing gabay kahit sila mismo ay may mabibigat na pasan. At sa likod ng lahat ng ito, naroon ng mga guro, tahimik na nakikipaglaban, hindi lang para sa kanilang mga estudyante, kundi pati na rin para sa sariling pamilya. Magandang umaga, klase. Magsimulan na kayong lahat. Hoy, Donald, ano problema mo? Ano ba, hindi nga ako yun? Ano ba yan? Mark, umupo ka nga. Ano ba, ma'am? Di mo naman alam pinagdadaanan ko sa labas ng school eh. Alam kong mahirap, pero dito sa klase ko, kailangan mong matuto ng respeto. Kung may problema ka, lapitan mo ako. Hindi ito ang lugar ng pananakit. Pasensya na po, ma'am, sa nagawa ko. Sige na, simupo na kayo. Hoy, Donnie, sorry na. Donnie, sorry na. Ano lang yung magbilang sila? Ayan nga lang ba ang hirap ng mga guro? Mama, tignan ko itong ginawa kong drawing para sa project. Gusto ko po ito ipakita bago ka matulog. Anak, mamaya na lang ha. Kailangan ko ba kasi chikan yung mga test paper ng estudyante ko? Ay, nako. Gusto na nagkakaunawaan. Ano ba naman yan? Araw-araw, estudyante na lang inuuna mo. Paano naman kami? Eh, hindi ka na nga nakakasabay sa sabay-sabay natin kumain eh. Alam ko, Tonyo! Pero paano kung di ko gagawin ito? Paano yung sila? Sino magtuturo sa kanila? Yung estudyante ko, parang anak ko na rin sila. Oo, mahalaga sila. Pero at asawa at ina ka rin, sana alam mo yung responsibilidad mo bilang ina. Kung palaging trabahong inauna mo, baka isang araw, wala ka nang babalikan dito. Mahal ko ang trabaho kong to. Ang mga estudyante kong parang sarili kong mga anak. Pero habang tinuturuan ko sila ng aralin sa buhay, ako mismo, unti-unting nakakalimot sa sarili kong buhay. Tama si Tonyo. Paano kung isang araw, wala na akong mabalikan na pamilya? Paisip ako. Kailan nga ba ako huling tumawa kasama sila? Kailan ko huling narinig ang tawa ng anak ko nang hindi ako nagmamadali? Kailangan ko itong gawan ng paraan. Anak, sorry kung hindi ka lagi napapansin. Ngayon, gusto ko na makita yung drawing mo. Papapagod po. Wow, ang ganda naman ng drawing ng anak ko. Ngunit paano kung mas may lalala pa? Ay, mami, Diyos me po. Kunin ko na po yung grade ko. Ano mo pangalan? Jerry po. Ha? Ba't ganito yung grade ko? Bagsak ako. Lagot ako sa papa ko nito. Ma'am, ba't po ganito yung grades ko? Ba't bagsak ako? Jeric, ilang beses ko sa'yo sinabi na mag-submit ka. Lumahok ka man lang. Alam ko yung hirap, pero kailangan mo pa rin yung responsibilidad mo dito sa paaralan. Kung maintindihan niyo lang po, ginagawa ko naman po yung lahat ah. Hindi ko na kasalanan kung ano nandyan sa report card mo. Ako lang ang nag-record. Kayo ang gumagawa ng grade nyo. Eh paano to, ma'am? Ginagawa ko naman po yung lahat. Di ba? Hindi ko na kasalanan yan. Yari ka sa akin mamaya. Lagot ako sa papa ko eh.
Sa bawat guro na patuloy na nagsasakripisyo, maraming salamat po. Ang inyong pagtuturo ay higit pa sa leksyon sa silid-aralan. Ito ay pag-ubog ng pagkatao at pag-asa namin mga kabataan. Sa kabila ng lahat ng pagod, puyat at hirap na inyong dinaranas, kayo ang haligi ng aming mga pangarap. Kayo ang mga bayani na hindi nakasuot ng kapa, kundi may hawak na pisara. Muli, maraming salamat mga guro. Para sa inyo ang aming pinakamataas na pagpupugay.